Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Ayan, ayaw pang maglubay nito ni Gloria Macapagal Arroyo. Ha? Bali-balita po na ito ay sumusungkit uli ng posisyon dyan sa House of Representatives, no? At syempre, ang kanyang dyan, BFF forever, best friend forever sa mga ganyang gawain, napapabalita ay walang iba kundi si Sara Duterte, no? Talagang magtiyahin itong dalawa na ito, no? Ha? So napabalita nga po sa media na itong si Gloria Macapagal Arroyo ay muling umaambisyon. Ha? Muling nag-aambisyon na maluklok bilang Speaker of the House. Ha? Speaker of the House. At susulutin niya, ikukuditan niya si Congressman Boji D, ang kasalukuyang speaker na mula sa Isabela. Kaya matindi itong si Aling Gloria, no? Talagang meron pang kamandag. Ang kamandag ni Gloria. Alam niyo po, ilang taon na ba itong si Gloria Macapagal Arroyo? Mag-80 na ito no? Ayon sa ating research, 79 years old na. So dapat nga ito ay nagre-retire na sa politics. Kumbaga nagpapahinga na lamang sana to't matanda naman na at nakamtan niya na ang pinakamataas na posisyon di ba? Ito'y naging presidente na po ng Pilipinas. Si Gloria Macapagal Arroyo, no? Naging presidente na ito 9 years. 9 years po itong naging presidente from 2001 to 2010. Abay, halos isang dekada na po yan, di ba? Isang dekadang presidente na. Dahil siya nga yung unang presidency niya, pinalitan niya lang si Erap Estrada. Kumbaga, siya ang sumunod. Dahil nga po dun sa sinasabing resignation ni Erap, ay siya yung in succession. Kaya siya naging presidente ng Pilipinas at nung 2004, tumakbo siyang pangulo, nanalo siya. Sabi, nanalo. Pero yan nga yung Hello Garci niya na sinasabi, nandaya itong si Gloria, no? Dinaya si Fernando Po Jr. Ibig sabihin, itong history ni Gloria, yung kanyang political career history, ay tadtad po ng kontrobersya at mga batik po ng masamang alaala sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano? Unang-una talagang ito, no, wais. Nung alam niya na pabagsak na si Erap, tsaka pa lang po siya naging anti-Erap hanggang siya ay manumpa na bilang pangulo. At nung 2004 nga, nahuli ito sa Hello Garci, no? Kung saan tinatawagan niya yung si Virgilio Garciliano na opisyal ng COMELEC tungkol sa boto, no? Anyway, that is history at nag-I am sorry naman itong si Gloria. Pero ngayon po, kahit na siya naging presidente na, ay masabi nating matakaw talaga sa kapangyarihan ito. Matakaw ito sa politika. Ay nag-congressman yan uli, no? Pero for the meantime, napakulong ito ni Pinoy, no? Na hospital arrest ito. At nag-neck brace nga ito at saka wheelchair, ano? So, ngayon ay nakabalik sa kapangyarihan at ngayon nga ang plano, bali-balita ay mukhang susulutin o magkukudita po dyan sa House of Representatives at aagawin po ang speakership kay Congressman Boji D. O, di ba? Talagang tatak Gloria yan di ba? At sinasabi, ito ang si Gloria ang tita forever, ang plantita ni Sara Duterte, na talagang mahusay magtanim ito. Ngayon, ano bang sinasabi na talagang may pangaagaw po ng kapangyarihan dyan ngayon sa Kongreso. At syempre, pag lumulutang yung mga balita na yan, kung may usok, may apoy. Lalo na si Gloria Arroyo yung involved. Kahit i-deny niya yan,
alam nyo, hindi naman first time ginawa ni Gloria Arroyo itong kudita sa Congress. Matatandaan po natin, nakudita niya rin natuklaw niya rin si dating Speaker Bebot Alvarez. Ito, ano yan kaibigan pa ni Rodrigo Duterte, yang si Bebot Alvarez, no? Dating speaker po yan. At nung sona nga ni Duterte, ay natuklaw niya po ang kapangyarihan diyan kay Pantaleon Alvarez, no? Si Pantaleon Alvarez. Ngayon, paano niya yan nagawa? Siyempre, manipulasyon sa maraming mga congressman kasi ang kailangan mo diyan talaga majority. So ngayon, ang mga kailangang boto daw ay mga 160 na congressman para maging speaker siya, no? At ang kasama niya nga dyan sa mga gumagalaw dyan ay walang iba kundi ang kanyang pamangkin forever. Pamangkin sa politika, itong si Sara Duterte, no? Kaya nga maraming history ito si Gloria Arroyo ng manipulasyon. Magaling itong magmanipula. Ay sinasabi nga yan daw ang nagbroker para maging magkatambal itong si BBM at itong si Sara, yung unit team. Si Gloria yung nagkumbinsi daw, di umano, kay Sara na mag-vice president na lang kay BBM. So, matindi ang kamandag nito. At ito nga, nagpalipat-lipat din ng partido. Dati itong Liberal Party, siguro ng mga bata-bata pa siya, tapos naging Lakas, CMD, yan yung partido ni Fidel Ramos nung presidente si Fidel Ramos. Tapos nagtatagto ng sariling partido, Kampi. Tapos mahaba po ang history nito. Mahaba ang history ni Gloria Arroyo sa politika, no? Pagkatapos ay nag-PDP laban pa ito, sumapi ito sa partido ni Duterte noong 2017. Tapos 2020 bumalik uli siya sa kanyang partidong Lakas CMD. So matindi si Aling Gloria, ngayon yan ang bali-balita. Pero ang sinasabi po, parang sa balita, mga 30, mga 30 naman na congressman po ang kanyang mukhang nabingwit. Mahirap makabingwit din ito ng buhaya, no? Kasi buhaya din siya, no? Ibig sabihin, alam nyo naman, ang play dyan sa Kongreso, maraming buhaya dyan, tatakamin mo yan ng pakinabang. Ganyan naman po yan Siyempre, pag may bagong speaker at talagang gustong manulot po ng kapangyarihan, dapat maganda ang kanyang offer, katakam-takam. Ganyan po ang kalakaran dyan sa Kongreso, no? So, alam naman natin si Gloria, tumanda na to talaga sa politika. Dapat nga ito ay nagpapahinga na at nagninilay-nilay sa kanyang buhay at nagsisisi, no? Ang dami nitong mga kontrobersya. Nung ito matandaan po natin nung nasulot niya po yung speakership kay Pantaleon Alvarez, talagang sumisigaw pa po siya dun dun sa Kongreso nung siya ng speaker, no? Biglang ang lakas ng boses niya. Pero bago yon, ang tagal po nitong nag-neck brace si Gloria Arroyo. Nung may kaso po yan ng katiwalian, naka-neck brace po at mahinang-mahina. Pero nung nakabalik sa kapangyarihan, ayun po, sumisigaw pa, no? Nung naagaw niya yung kapangyarihan po, kaya Speaker Pantaleon Alvarez. Ngayon, magte-take to siya ngayon. Ganon din, si Sara din yung kanyang dyan. Si Sara din yung kanyang kasama. Hindi natin alam kung ano ang mga transaksyon nila sa mga congressman. Pero, yun nga, sinasabi ng ni Erices, mukhang malabo yan. Na makuha ni Gloria ang speakership. Dahil siyempre, mukhang ito ay makasara talaga, si Aling Gloria. Hindi pala mukha, talagang makasara. Tingin ko naman, gagalaw din ng administrasyon dyan na mapigilan yan. Dahil ito ang si Boji D ay masasabi nating
tao ito ng administrasyon. In fact, ang partido ni Bogie D ay Partido Federal ng Pilipinas. Yung partido po ng presidente. So, ganyan ang dynamics talaga sa Kongreso, mga kabunyog, mga kababayan. Ano yan weather lang. So, pagalingan ng offer, patakaman ng offer, di ba? Pag magandang offer ni Gloria, malamang po, maraming mabibingwit ito. Pero tingin po natin sa ngayon, medyo alanganin pa itong mga galawan nila Gloria Macapagal-Arroyo. Pero asahan po natin, kung magiging presidente si Sara Duterte, kung hindi mai-impeach at mananalo sa eleksyon, malaking role po ang gagampanan ni Aling Gloria dito kay Sara. At tingin ko ngayon pa lang po talagang maganda ni usapan nila. Kaya lang, matanda na. Matanda na itong si Aling Gloria, no? 79 years old na. Kaya, dapat to talaga nagpapahinga na at nagninilay-nilay sa kanyang mga nagawa at nangihingi na sana ng tawad. Pero wala Talagang once na matakaw ka sa kapangyarihan, hanggang yatang kamatayan hindi ito bibitaw sa puder, ano? May naalala tayo na ganyan, ano? Talagang tumanda na, nasa politika pa. So, anyway, at least alam natin na ganyan na po yung ginagawa dyan sa Kongreso at malamang naman, hindi talaga magtatagumpay yung kudita ni Gloria Macapagal-Arroyo kay Speaker Bogie D, no? Mga kabunyog, mga kababayan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.